Kasuhan na daw ng plunder si Romualdez at saka si Escudero. Hay, yung Romualdez, okay yan. O, kung si Escudero, kung si Cheese Escudero ay talagang merong plunder na nagawa, okay lang naman. Pero nagtataka lang tayo na sasampahan pa lang nila ng kaso si Escudero at saka si Romualdez, pero si Bong Revilla nakakulong na. Anong magic ang ginawa nila para mapakulong nila kagad si Bong Revilla? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ba? Si Bong Revilla, ginawa talaga nilang scapegoat para lang masabi na merong big fish or malaking tao na nakulong, sinakripisyo nila si Bong Revilla. O ngayon, magtataka ka dito, bakit si Escudero at saka si Romualdez? Si Romualdez, tama talaga yan. Bakit si Escudero lang? Napakarami namang mga pangalan na binanggit diyan sa Senate inquiry na mga senador na involved. Pero bakit silang dalawa lang? Ngayon, sasabihin nyo na naman, bakit hindi kasama dyan si Bongbong Marcos? Kasi impeachable ang posisyon ng presidente. So, hindi yan saklaw ng ombudsman. So, hindi natin alam kung itong ombudsman, gumagalaw siya, kinakasuhan lang niya yung mga gusto niyang kasuhan o yung mga dapat kasuhan. Kasi sinabayan niya si Romualdez. Siguro mas maganda nga rito, isa-isa lang eh. Unahin mong kasuhan si Romualdez. O tapos, pag nakasuhan mo na si Romualdez, naimbestiga mo si Romualdez, napakulong mo si Romualdez dahil no bail ang kasong plunder, o saka mo kasuhan yung iba, si Escudero, kung sino pa yung mga gusto mong kasuhan. O pero sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng mga malalaking pangalan sa Senado lang yung kanilang kakasuhan. Siyempre kailangan makita natin yung mga nasa Kongreso na makasuhan din dahil lalong-lalo na yung 18 Marines, puros congressman yung mga binabanggit dun. So kailangan yun ang ano natin, yun ang bantayan natin. But anyways, pakinggan natin itong si Boying Rimulya. Tumataba na si Boying Rimulya. Oo, nakaka-recover na si Boying Rimulya. O, tingnan mo si Boying Rimulya. Di ba inilabas naman niya yung kanyang cancer. Sinabi niya na nagkaroon siya ng cancer, pero cancer-free na siya. O kaya medyo na tumataba-taba na siya o nakakabawi-bawi na siya. O ngayon, eto ang pinakamaingay na ombudsman sa buong mundo, magsasampa daw ng plunder laban kay Escudero at Romualdez. Sige nga, pakinggan natin to. Plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Cheese Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May. We're just... Yan na ba yun? Yan na ba yung sinasabi mong magiging mainit ang summer? Mainit na daw ang summer, magiging mainit pa. Yan na ba yun yung magiging mainit? Paano maging mainit yan? Isupot na naman yan. Unang-una sa lahat. Alam namin na yan si Romualdez, kunyari nilagay nyo lang yung pangalan niya dyan. Alam namin na maabsuelto rin yan. Oo, sigurado ako dito sa dalawang pangalan na binanggit niya, ang madadali lang dito si Escudero. Kasi kalaban ng administrasyon, alam naman natin na yung administrasyon ang naglagay kay Boying. So do you think si Boying Rimulya kakanain niyang pinsan nung naglagay sa kanya dyan? This is for me this is another optics. Pero malay naman natin, hindi rin natin masasabi kasi nga kilala itong mga Rimulya na ito na mga traidor. So hindi natin alam kung ito na ang simula ng pagtatraidor ng mga Rimulya kay Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung ito na yung simula ng kanyang pag-ikot, pagbaliktad at pagtatama sa kanilang mga kahayupan, kanilang dalawang magkapatid na kahayupan. Pwedeng kung ano na siya, tinitira niya na si Romualdez, tapos matatakot na si Bongbong. Lalong may stress si Bongbong, lalong babagsak yung kanyang health. Tapos kunyari magiging na siya talagang magiging tapat na siya sa kanyang tungkulin at talagang patas na iimbestigahan itong kaso ng flood control. Di natin alam pero mahirap na kasing maniwala dito kay Boying Rimulya kasi kung mayroong mga sinungaling talaga sa bansang Pilipinas, ito yung mga yun Yan yung mga sinaunang mga sinungaling dito sa dito sa administrasyon ni Bongbong. Puro kasinungalingan sinabi nito tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Hindi pa pala pine-preempt nyo na. Hindi pa pala ina-announce nyo na. Alam mo, sana lang Ombudsman Boying Rimulya. Sana lang nung in-announce mo to na i-file nyo na yung kaso ng plunder sa kanila.
Sana lang. Kaya lang, kung mga ganito lang, puro press con, para lang masabi na meron silang ginagawa. Kasi wala pa rin resulta ito eh. Nag-iimbestiga pa lang, nagpe-prepare pa lang sila ng mga ebidensya para makasuhan etong dalawang tao na ito. Diyos mio. Oh, saka ka na magyabang kapag ka nakasuhan mo na. At saka sabi ko nga sa inyo, Chis Escudero, anong basis ninyo? Bakit si Chis Escudero kakasuhan ninyo ng plunder? O, kay Romualdez, merong napakaraming basis para kasuhan yan. Pero kay Chis Escudero, anong basis ninyo para kasuhan siya ng plunder? Hindi ba? O, tsaka dapat dito sinasabi na nila bakit plunder, bakit conspiracy to commit plunder. Ano ba yung mga nakikita ninyo na mga na-commit ni Chis Escudero? Kung wala kang sasabihin about that, dapat hindi ka na nagpa-press con. Oo. Dapat di ka na nag-press con kung ganun. Flood control related in so many ways, yes. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Bakit bakit ganoon naman pala? Marami naman palang tatamaan. Bakit itong dalawa lang ang pinangalanan mo? Di sana lahat na pinangalanan mo na. Di ba? So alam mo na naman ito, panibagong arte na naman ito ni Boying Rimulya para masabi lang kuno na may nangyayari, may ginagawa. Kasi nga hinahanap na yung ICI report eh. Nasaan na yung ICI report? Ayaw ilabas ng Malacanang yung ICI report. Akala ko ba that committee is for transparency? Meron bang transparency na secret? 'Di ba? Ngayon itong ombudsman, meron daw silang mga hinahandang kaso, marami daw mga madadamay, pero dalawang pangalan lang yung kanyang binanggit. Bakit? Para yung mga pangalan na hindi nabanggit mag-alok na ng halaga para hindi na sila mabanggit ng tuluyan, ganun ba yun? Kasi magugulat ka, marami naman palang sangkot, marami naman palang baka masangkot. Bakit dalawang pangalan lang yung binabanggit mo? Banggitin nyo na lahat para alam na ng mga Pilipino kung sino-sino ang mga ito. At kapag ang mga ito makatakas, alam na natin. Kasi baka ganyan, dalawa lang yung sinabi. Siyempre ako, alam ko involved ako dyan. Tatawag ako ngayon sa kanya, sir, involved ba ako dyan? Pwede kang ma-involve dito kasi ganito, sir, wag mo na ako isama. Magkano ba? May natanggap naman akong maleta. Parehas tayo, may natanggap naman tayong maleta, pero bawasan ko yung maleta ko, basta wag mo lang ako idamay dyan. Pwedeng ganun mangyari, hindi ko sinasabing ganun na mangyayari, ha? Pero pwedeng mangyari yun. So ano ba to, bargaining chip nyo ba ito sa kanila? Na hindi nyo muna babanggitin yung kanilang pangalan, pagka nag-power trip ka, pwede mong banggitin bukas. Kailangan maalok nyo na ako kung ano yung pwede nyong i-alok, because if not, lalaglag ko na yung mga pangalan ninyo. May mga ganito bang nagaganap? Hindi natin masasabi. Ang hirap na nagdadududa na kasi mga Pilipino sa mga galawan ninyo dahil sobrang sinungaling ninyo. Hindi na namin alam kung ano yung totoo tsaka hindi totoo sa mga sinasabi nyo. Di ba pwedeng ganon? O kaya, kung ako, alam ko na, parang binibigyan nyo ba ng, ng panahon yung mga pwedeng madamay dito para tumakas na sila? Parang, ito lang munang pangalan ngayon, maraming madadamay, congressman tsaka senador, kilala nyo yung mga sarili nyo. So kung ako sa inyo, bilisan ninyo mag-impake ng mga mali-maliit ang perang ninakaw nyo sa Pilipinas, tapos lumayas na kayo sa Pilipinas, bibigyan ko kayo ng chance. Kasi pagka hindi kayo pag ginawa, hindi nyo ginawa yan, sigurado, ilalabas ko ng mga pangalan nyo, timbog kayo. Ang hirap eh. Hindi natin alam talaga galawan. Ano pa? Separate topic lang, pero flood control ba yun? Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive co-departure order for the brothers. This was granted by court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable. Alam ninyo katulad dyan, mababanggit ko lang yung kay Escudero. Ano ba ang basis nila ng pagsasampa ng kaso kay Escudero? Ang basis nila ng pagsasampa ng kaso kay Escudero lumabas yung kanyang pangalan sa bibig noong mga aso nito ni Rimulya. Sino ba yung mga aso nito ni Rimulya? Ang aso ni Rimulya, si Alcantara, si Bernardo. Yung dalawang taga-DPWH na yan. Aso niya yan. Kasi noong sumumpa yan sa Senate, maraming mga biniggas na mga instances pangalan yan. Tapos biglang kinuha niya yan sa DOJ, pagbalik may dagdag na siyang testimonya. Tapos ito ang pinakamalupit ngayon, mga bossing. Ibang-iba na yung testimonya niya ngayon sa korte, diyan sa kaso ni Senator Bong Revilla. Iba na yung kanyang binabanggit
or binanggit doon sa sinumpaang salaysay niya dyan sa Senado. So doon pa lang katarantaduhan na eh. Doon pa lang alam mo na wala talagang kredibilidad itong Alcantara at saka Bernardo. At alam mo na nagkaroon na talaga ng kumbaga script. Nabigyan na ng script. So kung ang basis, 'di ba, umamin si Alcantara at saka Bernardo doon sa Senado. Umamin sila tapos nung arraignment diyan sa Sandigan Bayan, not guilty plea sila. Not guilty plea ibig sabihin hindi nila inaamin na may kasalanan sila. Akala ko ba sila ang least guilty sa sa mga na ito, issue na to ng flood control. Bakit not guilty plea, 'di ba? Bakit sila not guilty plea? Dapat nag-guilty plea sila. Pero dahil nga state witness na sila, sasabihin nila kung ano yung mga nalalaman nila. But the fact na ikaw ay not guilty plea, ibig sabihin hindi mo inaamin na may kasalanan ka. O kung hindi mo inaamin na may kasalanan ka, papaanong ikaw yung least guilty? Guilty means may kasalanan ka. Hindi ikaw yung pinaka-mastermind pero may kasalanan ka. So dito palang katarantaduhan na eh. Kaya nga dapat talaga makapag-post ng bail si Bong Revilla. Kasi ang hirap naman na nakakulong yung tao tapos puro kasinungalingan pala yung pinagsasasabi nitong mga Alcantara at saka mga Bernardo na ito. Lumabas lang din naman yung pangalan ng Escudero dun sa dalawang ulol na yun. Diyan sa Senado lumabas yung pangalan ni Chis Escudero. Tapos ngayon pag tiningnan ninyo yung testimonya, yung affidavit ng dalawang ulol na yan diyan sa DPWH, Bernardo at saka Alcantara. Ibang-iba na. As in, wala nang pagkakatulad doon sa sinumpaan nila diyan sa Senado. Kaya dapat talaga, sabi ko nga, kung sinungaling itong dalawang to at nagbanggit ng mga kung sino-sino mga pangalan nito, tapos biglang nagsosoli ka ng pera, di ba? May restitution, nakakuha nga daw ng 611 million. Nagsosoli sila ng mga pera dahil sa restitution, tapos pagdating sa arraignment, sasabihin mo not guilty ka, na wala kayong kasalanan. Nagsosoli na kayo ng mga sasakyan, nagsosoli kayo ng mga kung ano-anong di umanong kinikback ninyo, tapos biglang pagdating sa korte, sasabihin nyo wala kayong kasalanan. Kung wala naman palang kasalanan yung mga yan, di ibig sabihin, hindi sila yung least guilty. Bakit sila yung ginagamit nating state witness dito sa issue na to? Ang state witness sa issue, siya yung kasama sa kaso na hindi siya ang mastermind. But again, the fact na not guilty plea sila, dinideny nila yung kanilang involvement sa skandalo na ito. Bakit pa sila state witness? At bakit pa natin sila pinaniniwalaan kung yung sinumpaan nila sa Senado iba na doon sa Sandigan Bayan? Ba't pa natin yan pinakikinggan? Di ibig sabihin, walang kwenta yung yung mga kaso na yan na isinampa dyan sa mga senador. Kaya na naman binabanggit ito si Escudero kasi nga ang gusto talaga nila, mga taga-Senado lang yung makulong dito. Tapos yung mga congressman, di natin alam kung yung mga congressman ba mas malaki ang binibigay nila para hindi sila madamay. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi natin dapat pagkatiwalaan itong mga nasa gobyerno ngayon. Unang-una sa lahat, illegal yung pagkakalagay diyan kay Boying Rimulya, di umano diyan sa ombudsman. Meron pa silang may mga co-warrant of petition yan, tsaka may petition pa si Attorney Torion laban dito kay Boying Rimulya. Mantakin mo, ang dami-dami niyang kaso tapos naisama siya sa draft ng mga pwedeng maging ombudsman tapos siya pananalo. Siya nanalo, ang dami-dami niyang mga kaso, ang dami-dami niyang mga paglabag sa kanyang tungkulin nung siya'y DOJ tapos siya pananalo. So doon pa lang alam mo na Doon pa lang alam mo na kung saan papunta to. Dito sa dalawang pangalan na to, malamang sa malamang si Escudero lang yung makalaboso dyan. Yun naman talagang target nila. Ang target nila makalaboso lahat ng mga posibleng bumoto against sa impeachment ni BP Sara dyan sa Senado. Kaya nga wala silang tinitirang congressman, puro senador para makontrol nila yung Senado. Paragraph in conversation, I would just like to have a confirmation. Ngayon, isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po, ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin ba hindi? Pwede plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible
ang plunder maging krimen. Kaya ito po, nasa sa kanila na. Bibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder yung file namin at darating sa kanila at tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap Brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasa may binigay, ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Young Brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir? Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Oh, nagpe-presscon ka na, hindi nyo pa pala sinisimulan. Sana nag-presscon ka, yung rekta na. Oh, magpa-file tayo bukas. Oh, ito na, okay na, ready na to. Lahat ng mga ebidensya nandirito na. So tingnan na lang natin yung mangyayari. Ganun. Nagpaplano ka pa lang. Nagpaplano ka pa lang, pinreskon mo na. Wala namang ibang balita. Wala nang may balita. Kailangan na naatasan ka ba na mag-ingay. Para makalimutan yung mga krisis na nararamdaman ng bayang Pilipinas ngayon. Anyway, in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder din ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May. We're just... Oh, di ba? Puro kabalbalan eh. Oh, alam mo 'yon, parang kailangan niyang magbigkas ng mga ganyang kalalaking mga pangalan para lang masabi na mayroong ginagawa sila. Kasi nga, mga bossing, naghahanap na ang taong bayan kung saan ba, nasa na ba yung report ng ICI, wala bang nakukulong hanggang ngayon, ang tagal na nagpaliwanag ng presidente, mag-iisang taon na, mag-aano na naman siya, magsosona na naman siya sa this year. Tapos wala pa rin nakukulong, sasabihin na naman niya sa SONA ngayon, naabot pa kaya ng SONA yan? Ano na naman, baka tumulo yung sipon ng sipunin presidente natin dyan sa SONA niya. Pero di ba, mahiya naman kayo. From then, isang taon na, malapit na mag-isang taon, wala pa rin nangyayari. Ang nakukulong pa lang yung mga kontraktor na alam naman natin na nagamit lang din. Ang nakulong si Senator Bong Revilla na alam naman natin na ginagamit na scapegoat para lang masabi na mayroong malaking isda or big fish. Alam mo yun, hindi talaga natin maintindihan dito sa mga ito kung ano yung mga plano nila. Ito naman ngayon, meron daw niluluto sila na plunder case laban kay Romualdez. O sasabihin na naman, ayan na nga, may plunder case na nga kay Romualdez Ano nyo pa? Ayaw nyo pang, akala ko ba gusto nyo makasuhan si Romualdez? Hindi, gusto namin, hindi lang sabihan na kasuhan si Romualdez. Gusto namin talagang makasuhan. Oo, hindi yung puro amba, hindi yung puro pangako. Gusto namin makasuhan talaga. Tsaka gusto namin makita na makulong. Katulad nung ginagawa ninyo kay Senator Bong Revilla. O hindi ba nagawa ninyo kay Senator Bong Revilla? Ang bilis-bilis. Bakit ito ang tagal-tagal? Kaya nga doon mo makikita na yung nangyari dito kay Senator Bong Revilla. Ano talaga yan? Fast track nila yan para lang ma-eliminate yung kanilang pwedeng makakalaban dyan sa politika sa Cavite. Sabi ko nga sa inyo. Si Lacson, Remulla, puros mga ano yan. Puros mga taga Cavite yan. Yung DOJ Secretary, puros mga taga Cavite yan. So talagang Cavite politics, Cavite connection talaga yung nagpakulong dyan kay Senator Bong Revilla. Kaya
Sabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na walang kasalanan si Senator Bong Revilla, pero ang gusto lang natin, patas. Kung kinulong siya, lahat ikulong yan. Ikulong yan si Romualdez. O kung kung ito talaga si Chis Escudero, may ikulong din. Maganda nga, lahat ng mga binanggit na pangalan ng 18 Marines, maganda, lahat ikulong na eh. Di ba? Para matapos ng lahat na maubos yung mga magnanakaw sa Pilipinas, baka sakali makulong yung mga yan ng mga 10 taon o di mawala ng 10 taon na magnanakaw dito sa Pilipinas. O eto na naman. O regarding sa mga salin, o di ba? Sabi ko nga sa inyo, salin naman ang kongresista hinihingi niya. O si Boying Rimulya bumabaliktad na ba? Si Boying Rimulya unti-unti na ba na nagpapabango sa susunod na magiging administrasyon? Kasi parang pati yung mga congressman kinakanan niya na. Teka. Anong meron? Tapos ibibigay na rin daw niya yung salin ni VP Sara. Ibigay niyo na. Tsaka yung salin naman na yan, ano yan eh, publicly available naman yan. Ba't kailangan ibigay nyo pa? Ba't kailangan i-press ko nyo pa na ibigay nyo na para magsimula na yan? Walang iya kayo. Ano ba itong balitan tong salin? Pero tama yan, ilabas ang lahat ng salin ng mga ng mga congressman. Sana lang, Boying Rimulya, hindi ka lang puro salita. Sana lang, Boying Rimulya, hindi ka lang puro amba. Sana may mangyari talaga. At anyways, tingnan natin kung kilalang kilala ang mga Rimulya sa pagiging traidor at pagiging balimbing. So nagsisimula na ba sila na bumalimbing? Pagsisisihan kaya ni Bongbong Marcos na inilagay niya ito sa posisyon? Pare-parehas naman sila kasing traidor. Kaya may samping na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may samping na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin na yun. Yes, sir. Salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress. Bakit isa lang? Sino na naman yan? Nitpicking na naman yan. Dapat lahat sila. Pero akala ko ba publicly available ang salin? Ba't kailangan nyo pang i-request? Hindi ba yung salin na yan, nakalathala yan? Itong ginagawa ninyo, pautot nyo na naman to. Ang sapina na aming ipinapadala ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Kasi walang kwenta yung walang kwenta kasi yung pinuno dyan sa Office of the Ombudsman siguro kaya binabaliwala. Yun lang yun. Nagtaka ka pa. Alam mo naman wala kang kwenta eh. Ba't ka nila papansinin? At ang sapinang yon ay nauukol kay Safronio Dabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag di namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Oy, tapa. Delikado kayo kay Boying. Mukhang bumabaliktad na. Mukhang kinakagat na kayo. Yari kayo ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ang nature ng ahas. Ang nature ng aso maging aso. Kahit na anong, parang si Bongbong din, hindi ba? Nilagay mo na sa posisyon, tinulungan mo na, pero hinayop ka pa rin, di ba? Ganon din to si Boying. Ganyan din ang ginawa ng mga Duterte kay Boying. Tandaan ninyo sa mga Rimulya. Matatalo na yung kandidato nila, lumipat sila, okay lang naman. Tapos pinagtanggol nila, nung wala na sa posisyon, tinira na nila. Ganon din yung mga yan. Kung sabi ko nga sa inyo, nai-content na natin yan noong nakaraan. Traidor yan, mga yan. Walang loyalty ang mga yan. Nakikita na ng mga ito na yung political landscape sa Pilipinas nagbabago, nag-shift na sa mga Duterte. Kaya ngayon, ang ginagawa niya, yung mga unti-unti na siyang, alam mo yun, unti-unti na siyang bumabaliktad, unti-unti na siyang kumikiling hanggang sa maging full-blown Duterte supporter na ulit yan. Pusta tayo. Walang mangyayari rito sa mga pinagsasasabi nito. Ang lang yan is political survival lang ang gusto ng mga Rimulya na yan.
May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggit at meron pa official na tumanggit? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabina ng ombudsman ay sabina po ng batas. Dahil mo alam. Kalokohan mo. Wala naniniwala sa Boying. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali